pagsubaybay. Ito po muli ang inyong likod na si Play Mystery, at sa video na ito, akin pong ibabahagi sa inyo yung isa sa mga tangan kong kagamitang spiritual. Okay, ito po ay para na po sa mga taong para hindi na po kayo maloko, no? Para hindi na po kayo bumili ng mga anting-anting. Wala pong masama sa pagbili ng anting-anting, pero mas mainam po na masuri po ninyo. Ngayon, para hindi na po kayo gumastos, kasi yung iba ginagawa negosyo yung pagbenta ng mga anting-anting. Okay, nininegosyo nila kayo. Okay, kasi kung tunay talaga na nais tumulong sa kapwa, yan ibibigay yan ng libre. Okay po. Ngayon, ibabahagi ko po sa inyo yung isa sa mga tangan ko na kagamitang spiritual. Nasuyo ko na po ito sa aking guro at pumayag naman siya na ibahagi sa inyo. Ito po ay bilang response sa mga nangyayaring hindi ka nais-nais sa ating bansa. Okay po? Para po ito sa mga lumalaban ng patas sa buhay. Marahil nabalitaan nyo na po na marami na pong na didisgrasya sa pamamagitan ng mga tulisan o yung mga tao na hindi lumalaban ng patas, yung kayang pumatay ng kapwa niya alang-alang lamang sa pera. Ito po ay protection ninyo, para sa inyo po ito. So, panahon na po para malaman ninyo yung isa sa mga tangan ko. Ngayon, kung ito naman ay gagamitin mo bilang protection mo para ikaw ay maging isang tulisan o ikaw ay para manglamang sa kapwa, itong mga nakasulat dito sa mga ito ay ito ang magpapahamak sa inyo. Ngunit kung gagamitin mo ito sa kabutihan, sa sa kapwa, yung pagiging mabuti sa kapwa, pagiging mapagkumbaba at matakutin sa Diyos, aalagaan ka nito at poprotektahan. Okay po? Para po ito sa inyo, lalo na po sa mga naghahanap dyan ng mga anting-anting, para na po ito sa inyo. So, ibinabahagi ko na po dito sa inyo yung isa sa aking mga tangan. Nakikita nyo po ito? Ayan. So, mag-flash po yan sa inyong screen. Pwede din po ito sa mga buntis, sa mga baby, sa mga bata. Pwede nyo po itong bilutin. Pagkatapos ay pwede nyo pong ilagay sa maliit na bote, o di kaya kahit man lang sa isang yung maliit na pentel pen. Pwede nyo pong ilagay ito doon na hindi naman mababasa. Pwede nyo po yan isabit sa mga katawan, lalo na po sa mga inyong mga anak, gaya ng nangyayari sa ating bansa na merong mga kaguluhan sa loob ng eskwelahan. Di lamang sa loob ng eskwelahan, pati na rin po yung mga taong lumalaban ng patas sa buhay. Okay po, para na po ito sa inyo bilang proteksyon po ninyo. Kasi pag may tangan ka nito, lahat ng mga may masamang loob ay, kumbaga sa Bisaya, ay makulbahan ba, parang kinakabahan sa inyo. Okay po? Ito po ang aking tangan, isa sa aking mga tangan. So, ibinabahagi ko na po ito sa inyo. Pwede po ito sa lahat ng taong mabait, mapagkumbaba, matakutin sa Diyos. Kapit po talaga ang kapangyarihan nito. Ngayon, paano mo ito ngayon mabibigyan ng buhay o kapangyarihan? Napakasimple lamang po, no? So, kukuha lamang po kayo ng rosary. Kung wala man po kayong rosary, humanap po kayo ng libro na may 300 pages o more than pa. Okay, pero 300 pages lamang po ang kailangan natin. Sa rosary, kailangan yung ikot ng rosary, hindi yung kasama yung sa may cross, no? Yung ikot ng rosary, kasi
nasa ano yan 55 yata yan, yung isang ikot ng nasa taas ng ganun ng rosary. So pwede nyong banggitin yon ng 3 beses, 3 ikot ng ganun sa rosary, kung maring more than 300, basta 300, hindi bababa po ng 300 times, para po lubusang mabuhay yung itong talandro na ito. Gagampanan nyo po ito ng 1 araw lamang, at pagkatapos nun, tag-1 beses nyo na lamang po ito dadasalin araw-araw. Kung maka-skip man kayo, wala pong problema, basta natapos mo yung 1 araw na debosyon. Okay po? Kung wala ka man pong mga poder, wala ka pong mga pondo, wala ka pong mga na testamento, kasi kung bago ka pa lang sa pagtatahak ng karunungang lihim, ay wala po itong problema. Okay, gagana at gagana po talaga ito. Ngayon, inuulit ko, kung ikaw ay gagamitin mo ito sa kasamaan, itong mga ito ang siyang magiging susi ng iyong kapahamakan. Ngunit kung gagamitin mo ito sa iyong kabutihan sa kapwa, pagtulong sa kapwa, pagiging mabuting tao, at matatakutin sa Diyos, ito mismo ang poprotekta sa iyo. Okay? At sa mga naghahanap ng mga anting-anting dyan, para po ito sa inyo. Hindi na po kayo maghahanap ng mga o bibili pa ng mga anting-anting na pagkamahal-mahal. Dahil itong mga nagbebenta ng mga ito ay marahil matatamaan na naman yan sila sa video ko na ito. Yung mga nagbebenta na yan ay pang negosyo lang yan. Kasi kung nais niyang tumulong, hindi ibebenta ang Diyos. God is not for sale. Tandaan niyo po yan. Okay? Ngayon, para ito mabuhay, tuluyang mabuhay, ay ganito po ang gagawin ninyo. Kung ikaw ay rider ka, alam niyo naman po yung nangyari sa kasamaang palad sa mga lumalaban na patas na mga rider. Okay? Lalo na po yung sa mga eskwelahan. Para kung kayo po ay ilaw ng tahanan, o nanay o tatay man, o haligi ng tahanan, gawin nyo po ito at bilang protection po sa inyong mga anak. Ngayon, kung gagamitin po ito sa kasamaan, inuulit ko, kung gagamitin sa ito sa kasamaan, ito po mismo ang magpapahamak sa inyo. Kaya kung meron man kayong mga anak, turuan nyo po ang inyong anak na maging isang mabuti. Okay? Ihayag nyo po sa anak ninyo na hindi ito pwedeng lapastanganin. Dahil kapag nilapastangan nila ito, automatic ito ang magsisilbing nilang kapahamakan. Pero kung babaguhin nila yung ugali nila, magiging mabuti sila sa kapwa, hindi sila magiging bully, maging matulungin sila sa kapwa, at matakutin sa Diyos, poprotektahan po sila nito. Okay? Para po ito sa lahat, mula infant hanggang pinakamatanda, wala po itong pinipili. Pati po sa buntis, pwede po ito. Okay? Ngayon, para po ito lubusang mabuhay, ganito po ang gagawin ninyo. Maglalaan po kayo ng 1 araw. Wala pong oras, wala pong panahon, walang buwan. Basta 1 araw. Maglalaan ka ng 1 araw ng debosyon. Okay? Gugugulan mo ito ng debosyon ng 1 araw lamang. Pagkatapos nun, pwedeng dasalan mo na lang siya ng 1 beses kada araw. Kung maka-skip ka man kada araw, walang problema. Basta at least madasalan mo siya at least kahit man lang 2 o 3 times a week. Okay? So hindi nyo naman po siguro mai-skip ito, no? O di kaya maka-skip man kayo, maaring 1 day o di kaya 2 days lamang. Lalo na kung nakasukbit ito sa katawan mo, o di kaya nakakwintas, o di kaya nakahabak, madadasalan mo ito. Okay? Para po makuha yung bertud o kapangyarihan ng mga salita na ito na nakapaloob dito sa ating selyo o talandro,
ay kumuha po kayo. Bago po kayo magsimula, syempre maglinis ka muna. Magdasal ka muna sa Panginoong Diyos. Bahala ka na, pwedeng Ama namin, basta maglinis ka muna, humingi ka ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Sa ating Panginoong Diyos Anak, sa ating Panginoong Diyos Espiritu. Maghingi ka ng tawad at pagkatapos, pumasok ka sa isang kwarto. Dapat wala pong nakakaalam na kayo ay nagdidebosyon. Sabihin nyo lang o di kaya kung sa mga kamag-anak ninyo na huwag kayong istorbohin sa loob lamang ng isang araw. Isang araw na devotion po ito. Okay, huwag pong madaliin yung pagbigkas. Importante po yung pagbigkas ay pa-espiritu o mas lamang yung espiritong lumalabas sa inyong bibig para po tuluyang lubusan siyang mabuhay. So, ganito po ang step by step. Step 1, pumasok ka sa kwarto, mag-cleansing ka, maglinis ka ng iyong spiritual. Pagkatapos nun, kailangan walang iistorbo po nito sa inyo. Pwedeng may kandila, pwedeng walang kandila. Okay? Ngayon, kapag nandun na po kayo sa inyong kwarto, mataimtim po ninyo itong dadasalin sa inyong sarili. Wala po muna. Ito po, kopyahin nyo na lamang po ito. Pwede nyo pong i-post yung video. Nag-appear naman po yan sa inyong screen. Yan. Kopyahin nyo po. Kailangan po eksakto kung ano yung naka-drawing dyan sa kanto. Eksakto po yan. Dapat yan din po yung nakasulat, pati rin po yung mga pangalan. Okay? Pangalan ng mga espiritu ng Diyos. Kapag nakasulat na po yan, pwede nyo po rin pong paliitan. Ito, nilakihan ko po para makita nyo po. Pwede nyo po rin yan paliitan. Nasa inyo na po yan kung paano nyo po gagawin. Pwede nyo po yung bilutin. Ilagay sa maring maliit na pentel pen. Lagyan ng seal yung bawat butas para hindi siya mabasa ng tubig. Pwede nyo ipakwenta sa inyong mga anak, proteksyon. Turuan nyo rin po yung anak ninyo na magdasal. Okay? Kung hindi naman, pwedeng kayo munang magdasal habang nag-aaral pa po ng pagdarasal yung inyong mga anak. Ito po ay selyo ng ating Diyos Ama. Isa sa mga selyo. So napakapalad nyo po, ibinibigay ko po dito ng libre. Ito po ay matagal ko po itong sinuyo sa aking guro. Mga ilang panahon din po itong nasuyo ko bago niya naibigay sa akin. Okay? So, pumasok ka siya sa isang kwarto, magkulong ka. Dapat walang iistorbo sa'yo. Tapos, pag nasa loob ka na ng isang kwarto, mag-cleansing ka. Pagkatapos, kumuha ka ng baso. Pwedeng hindi mo punuin ng tubig yung baso. Pwedeng kalahati lamang. Ngayon, after mo mag-cleansing, mag-uumpisa ka na. Babanggitin nyo po ang dasal na ito o orasyon na ito sa inyong sarili. Okay? Sa inyo po, para po ito sa inyong sarili muna. Habang naka-drawing na po yan, ilalapag nyo po yan, maaaring may altar kayo o di kaya kahit saan man to wala. Kung wala man kayong altar, basta naka-drawing na yan, kahit sa kwarto nyo lamang, kahit sa kama nyo lang ilagay yan, wala pong problema. Okay? Kapag kayo po ay naka-cleansing na at ready na po kayong pumasok sa spiritual, ay ganito po ang inyong gagawin. Unang batas po ay dapat mas lamang yung hininga kumpara sa boses. Tandaan nyo po, ang ating hininga ang siyang bertud o kapangyarihan ng mga sagradong salita na yan. Okay? Yung naririnig nyo sa akin na pagbanggit ko, itong mga salita na ito na binabanggit ko, ay lamang yung boses. Pero dapat kung lamang na yung hininga, matining yung boses, mahina yung boses, pero lumalabas yung hangin. Ihalimbawa ko po, babanggitin ko po, hindi nyo na po ito kailangan pang debosyonan ng 49 days. Isang araw lamang po. Kahit wala ka pang poder, kahit wala ka pang debosyon. Okay? Kasi dito, ang magpapagana nito ay yung iyong hininga at ang iyong intention. Kung ang intention mo
ay proteksyon para ikaw ay maging isang makapaglamang sa kapwa, ay ipapahamak ka nito. Pero kung intention mo ay para makatulong sa kapwa, proteksyon sa iyong sarili, at matatakutin ka sa Diyos, tumpak na poprotektahan ka nito. Ganito po ang pagbanggit. Sa ordinaryo, kung babanggitin yan ay ganito, la morok melam. Napaka yung pagbanggit ay mataas yung kanyang boses. La morok melam. Yun yung ordinary na pagbanggit. Pero kung pa-espiritu po ang pagbanggit ay ganito po. La morok melam. La morok melam. Mas mahina yung boses pero lumalabas yung hangin. Okay, mas lumalabas yung hangin. La morok melam. Kung pwede mas mahina pa. La morok melam. Parang ganon. Lumalabas yung hangin. Ganon po ang pagbanggit. Okay po. Ngayon, ito yung dadasalin ninyo habang yung baso, ilalapag nyo po muna ito Hawak nyo yung baso, o di kaya meron kayong beads, 300 beads, o di kaya kung meron man kayong rosary dyan, yung nakabilog sa rosary, 6 times yun inyong papaikutin. 6 times na isang ikot, 1 time, isang ikot pa 2 times, hanggang umabot ka ng pang 6 na ikot. More than po yun ng 300. Kung wala mang po kayong beads o di kaya rosary, kumuha po kayo ng libro na merong 300 pages. Bawat pagbanggit nyo po ay pwede nyo pong i-turn yung pages. Okay, hanggang umabot ka ng 300. Dapat po 300 times ang pagbanggit. Ngayon, habang nakatapat po yung baso sa inyong bibig, kailangan nakatapat po ang baso sa inyong bibig, ay ito po ang inyong babanggitin ng 300 times. Okay? Una sa lahat, ito po muna yung unang orasyon o yung tinatawag na inyong poder. Poder nyo at para masuyo ninyo yung mga espiritu. Pagkatapos po, saka po kayo popondo. Ito po ang kanyang poder. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, Deus hicaak miserere mei. Deus hicaok miserere mei. Deus himbodoa miserere mei. Deus Spiritum Sanctum Christak ortak aminatak nigahum gayim otheos ischiros athanatos saum tum mup potestatem vestram adversus omne malum quiero. Okay, binagalan ko po para po ninyo unawaan at inyo pong masundan yung aking pagbanggit. Dito na po papasok yung pa-espiritu ang banggit. Yung in nomine Patri et Filii hanggang sa omne malum quiero. Yung orasyon na yan ay isang beses lamang po babanggitin habang nakatapat yung baso sa inyong bibig. Pagkatapos, ito na po yung gagawin ninyo yung nasa loob ng red box dyan na nakikita nyo sa inyong screen. Yan po ang dadasalin ninyo ng pa-espiritu ng 300 times habang nakatapat yung baso sa inyong bibig. Ito po ang orasyon. Deus Rex Deus Artam. Okay, parang ganun ang pagbanggit. Okay, naunawaan po ba? Kailangan mas mataas yung hangin at isipin ang bawat banggit mo ay meron kang espiritu sa iyong tabi o yung presensya ng Panginoon. Okay po? Ganito po ang pagbanggit. Deus Rex Deum Habiste Habite Habitem Meuruam Lamorok Melam
Ambelanguam exeminaraho, ardam aradam adradam, rayum omnipotente, matam Adonai, rex omnipotente, mamitam Adonai, defiendame, adjuvame, salvame. 300 times nyo po yan babanggitin nang nakatapat yung baso sa inyong bibig. After ng 300 times po, gagawin nyo po ay iinumin nyo po yung tubig. Pag kailangan ubos po yung laman ng baso, kaya wag nyo po punuin yung baso, tama na yung kalahati lamang, ayos na yon. Okay? Iinumin nyo po yan, at pagkatapos po niyang inumin, mapapansin nyo po na para kayong may pumapasok na malamig sa inyong katawan. Okay? Ibig sabihin nun, binasbasan ka na ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. May mararamdaman kayo niyang tubig, para kayong nagpahid ng kumbaga mentol o yung Vicks na pinapahid sa katawan. Mararamdaman nyo po yan sa inyong katawan. Ngayon, after nyo po yun magampanan, dapat hindi po mabilis yung pagbanggit. Hindi yung Deus Rex Deum, hindi ganon, kundi mataimtim, taos puso at pa-espiritu ang banggit. Deus Rex Deum. Ganon po ang pagbanggit. Okay? Ngayon, para naman buhayin ito, after nyo pong inumin yung tubig, kasi nabanggit nyo na po yung Deus Rex Deum hanggang doon sa defiendame, adjuvame, salvame, na nabanggit nyo na doon sa tubig at nainom nyo na ng 300 times yung pagbanggit nyo at nainom nyo na yung tubig, kayo po ay pumopondo. Yun na po ang inyong pondo at yun na po ang inyong susi. Okay? Tandaan nyo po, yun na po ang inyong pondo at yun na po ang inyong susi. Bago ka lumabas ng bahay, banggit ka ng ganun lang, mula Deus Rex Deum hanggang Salvame. Iihip mo sa ganito at sa iyong katawan. Okay? Protektado ka na niyan hanggang makauwi ka ng iyong bahay. Ganun po yun. Yung ginawa nating 300 times ay pumondo ka muna. Gaya nga ng sinabi ko, sa yung tinesting na Infinite Deus na medalyon, chinarge mo muna yung sarili mo. Para po ito sa mga naghahangad ng mga anting-anting. Chinarge mo muna yung sarili mo at pagkatapos, ready ka na i-charge naman ito bilang iyong cellphone. Okay? Ngayon, para ito i-charge ay ganito naman po yung dadasalin at ganito po ang pamamaraan. Itatapat nyo po ito sa inyong bibig. Pagkatapos sa kanyo po babanggitin. Ngayon, sabihin na natin isa kang tatay o nanay na meron kang anak. Sabihin natin meron kang 2 anak o di kaya 3 anak. Gagawin nyo po yung ibubuhay nyo dito ay hindi po sabay-sabay. Halimbawa, meron kang 3 ganitong kopya na binilot mo na. Ganun. Yung ginagawa ng iba, yung binilot ng ganyan, naka-ready na. Tapos tinapat mo sa iyong bibig, 3 peraso. Hindi po pwedeng ganun. Dapat isa-isahin nyo po yan. Tsatsagain nyo po talaga yan. Okay? Ganun po ito. Tsatsagain nyo po yan, iisa-isahin nyo po yan na nakatapat ito sa inyong bibig. At dadasalan nyo po ito ng yung sinasabi kong pamondo ng 3 times. 3 times, ng 300 times. Dadasalan nyo po yan na nakatapat ito sa inyong bibig. Ang pagbigkas po, inuulit ko, dapat po pa-espiritu. Lamang yung hangin at mahina yung boses. Okay? Ngayon, ito naman po yung dadasalin ninyo habang ito ay nakadikit sa inyong bibig. Endue te potentia Dei Patris, Dei Filii et Dei Spiritus Sancti. Habes
vitam aeternam, habes vitam spiritu, habes protectionem, potestatem adversus omne malum habes. Pagkatapos po nun, one time lamang po iyon babanggitin. Ngayon, sa pagbanggit ko yung sa may habes, napapansin nyo po yung habes vitam aeternam at habes vitam spiritu. Okay? Sa inyong screen, wala pong habes vitam spiritu, kundi habes spiritu. Nasa inyo na po kung maglalagay kayo ng vitam. Ibig sabihin po ng vitam ay buhay na walang hanggan. Okay? Ibig sabihin, kung ikaw ay magpapakain lamang o ordinaryo na pakain lamang, halimbawa, sabihin natin natapos mo na lahat, magpapakain ka na lang isang beses isang araw, ang babanggitin nyo lamang po yung habes spiritu. Okay? Pero kung ito ay bubuhayin mo at kakargahan mo ng karga, ay dapat yung habes vitam aeternam at habes vitam, meron pong dapat vitam spiritu. Yun po, ibig sabihin tinatawagan mo ang mga buhay na espiritu ng mga nakasulat dito. Yun po yung inyong gagawin. Pagkatapos po nyon, saka po pa-espiritu naman yung banggit. The same rin po yung banggit ninyo ng inyong pondo. Yung inyong pondo, nakapondo na po kayo doon sa beads 300 times o kung wala man o yung sa may libro na may 300 pages, nakapondo na po kayo nun. Ngayon, i-charge na po natin. Ganon din po ang pagbanggit. Mahina ang boses, pero yung lumalabas yung hangin. Deus Rex Deum, Abiste, Abite, Abitem, Meuruam, Lamorok Milam, Ambilam Guam Exeminarao, Ardam Aradam Adradam, Rayum Omnipotente, Matam Adonai, Rex Omnipotente, Magmamitam Adonai, Defiendame, Adjupame, Salvame. 300 times po yan. Okay? Babanggitin. Ngayon, dahil sa hawak ko na ito, ay kaya ko na itong buhayin kahit na isang beses lamang. Panoorin po. Okay? Ito po ang aking pagbanggit. Hindi ko na po kailangan ng mag-modernos. Siyempre, alam niyo naman po, matagal na po ako sa larangan na ito. Babanggitin ko na lamang po ay yung paano siya bubuhayin. Isang beses ko lamang po babanggitin, hindi na po 300 times kasi kayo, kailangan nyo na 300 times para siya tuluyang ma-charge. Okay? So, testingin po muna natin yan. Shake yung ating kamay bago natin buhayin. Ito po ay aking tugon sa mga taong lumalaban ng patas sa buhay. At sa mga inyong mga anak na pumapasok sa eskwelahan, protection din po ito. Itapat, boom. Okay, saktong-sakto. Sakto po yan. O, kahit tuwid na tuwid, kita nyo naman po yan sa inyong screen. Sakto po yan. Okay, kahit ilagay natin ito kahit saan. Kahit tagalan natin yan, wala po yung buhay. Sakto po yan. Okay? Okay? Wala po. Ngayon, bubuhayin natin. Tingnan nyo po yung aking pagbuhay. Intue de potentia Dei Patris Dei Filii et Dei Spiritus Sancti, habes vitam aeternam, habes vitam spiritu, habes protectionem, potestatem adversus omne malum habes, Deus Rex Deum, abiste, abite, abitem, meoruam, lamorok melam, ampilam guam exeminarao, ardam aradam adradam,
Rayum omnipotente, Matam Adonai, Rex omnipotente, Macmamitam Adonai, defiéndame, ayúdame, sálvame. Yung pag-ihip din po ay pa-espiritu po ang dapat pag-ihip ninyo. Hindi yung ihip na hindi ganon, kundi malumanay. Pa-espiritu po. Okay, naihipan ko na. Testing po muli natin, shake kasi baka umano sa kamay natin, nawakan natin wala, pantay talaga. Okay, pantay po yan. Ngayon dadamdamin natin ito. Yan, dadamdamin natin yan. Boom. Kita nyo po, nagbe-bend na kaagad siya. Yan, pantay yan. Pero kung itutulak ko yan, ganyan po. Buhay siya instant. Okay? Pantay yan. Kung ipakilid natin, ganun ang resulta niya. Pakilid yan. Pero ang habol natin is pantay. Pantay po, buhay. Kitang kita nyo. Hindi ko na i-testing sa kanan kasi tumpak na yan, wala nang duda yan. Ngayon, bitawan natin, shake yung ating mga kamay. Ipantay ko ito. Pantay na. Okay, so ganun po, buhay na siya. Kailangan po ang sulat po, yung Athanatos ay pag ganito po. Lahat ng S ay magkakasunod dito. S. Okay, ganun po ang gamit nito. Ngayon, dadasalan mo after mo itong madebosyonan ng isang araw, kasi magkukulong kasi yung kwarto na walang istorbo sa'yo. After mo yung madebosyonan, maaaring ilagay mo na sa inyong mga, yung sa mga lalagyan na hindi naman siya mababasa. Pwede nyo po yung ipalaminate, pero masyado namang malaki kung i-laminate. Ibilutin nyo na lang, bilugin nyo na lang, i-roll nyo na lang, tapos ipasok nyo na lang sa mga lagayan na hindi mababasa. Ipakwintas nyo po sa inyong anak. Okay? Sa mga anak ninyo na kung grade 1, grade 2 pa yan, so hindi pa yan siya marunong, kayo pong magdadasal yan. Dadasalan nyo po yan sa tuwing uuwi sila ng bahay. Okay, wala pong oras ang dasal. Pakain dasal, ang gagawin nyo na lang po, ang pakain niya ay yung merong Indue te potentia Dei Patris, hanggang doon sa defiéndame, ayúdame, sálvame, yung inyong pinunduhan mula Deus Rex Deum, yung inyong pinunduhan. Yun lamang po, one time lang bibig, kasi nasa inyo na kung gagawin nyo 3 times, pero one time enough na po yun kada araw. Kung ma-skip man kayo ng isang araw, 2 araw, wala pong problema. Basta at least madasalan siya 3 times a week after nyo po siyang mabuhay. Ito po ay para na po sa inyo, para naman po yung sa mga nagnanais lamang ng magkaroon ng kahit man ng protection sa katawan. Okay? Para na po ito sa inyo. So, maraming po salamat sa inyong suporta. At nalulungkot man po si Play Mystery sa nangyayari sa ating bansa. I-share nyo po ito, lalo na kung ikaw ay rider, maglaan ka ng isang araw para madebosyonan ito at mapakain mo, mabuhay mo. Maglaan ka ng isang araw. Pagkatapos po ma-debosyonan, ay i-share nyo rin po ito sa inyong mga kapwa rider. Ibigay nyo po yung
ah, habilin ng mga sagradong salita na ito. Yung huwag gagawa ng kasamaan, mapaglamang sa kapwa, huwag gagawa, kasi ito po ang magsisilbi ninyong kapahamakan. Okay, ituro ninyo rin po yan sa inyong mga anak na dapat maging mabuti para proteksyonan sila ng mga espiritong nakapaloob diyan sa ating selyo ng Diyos Ama. So maraming salamat po. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery, at kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.